Hindi bato o buhanging pang-construction, kundi batong nakaka-addict pala ang bisadong binebenta sa Laguna. Ang nasabat na droga tinatayang nasa 10 milyong piso ang halaga. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Aakalain mong buhangin at bato ang pinagkakabalahan ng mga taong ito. Pero front lang daw yan sa kanilang totoong pinagkakakitaan. Ito ay nag-iingat ng illegal na droga. Kami pa inutorize niya na saliksikin o rekisahin ang iyong pamahay. Arestado ang 60 anyos sa suspect na umano'y budigero. Ayon sa mga otoridad, leader siya ng isang drug group. Itong buhangin na nito ay nagiging cover nila sa mga kanilang parokyano. Then, once na nagkaroon ng transaction through a messaging app like Messenger or even text message, doon sila nagkakaroon ng transaction at doon na nga pinapasok sa kanilang compound at doon na nag-aabutan ng kanilang mga items. Sa paghahalughog, tumambad sa mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group o PIDEG ang sangkaterbang shabu at marijuana na mahigit 10 milyong piso ang halaga. Modus umano ng grupo na palabasing nagbebenta sila ng buhangin at bato sa Lumban, Laguna. Pero ang nakatagong pinapasa ay bato o droga. Ang nahuling suspect daw ang nagsusupply sa mga tulak sa Lumban at kalapit na bayan gamit ang messaging apps. Wala pang payag ang suspect na nakakulong ngayon sa tanggapan ng PIDEG. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 7 pulis ang sugatan matapos makagirian ng ilang realista sa kilos protesta sa paggunita sa Bonifacio Day. Nakatutok si Bernadette Reyes. Binuwag ng mga realista ang hanay ng pulisya na nakaharang sa bahaging ito ng Recto Avenue sa Maynila. Sa gitna yan ng kanilang kilos protesta sa pagdiriwang ngayong araw ng ika-161 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Nagmarcha papuntang Mendiola ang mga realista, pero bago pa man makarating, hinarang sila ng pulisya. Ayon sa Manila Police District, 7 sa mga pulis ang nasaktan sa insidente na ngayon ay ginagamot na. Narangan po kami, nagkaroon ng tulakan. So sa tulakan po, meron pang isang kasamahan namin sa inaresto. Kaya wala po siyang kasalanan. Kung may nasaktan po sa kanila, may nasaktan din naman sa amin eh. Pero on point, bakit kasi sila nangaharang? I-verify pa natin dun sa ating hanay kung meron tayong naresto. We need to follow the rule of law. Nirerespeto natin yung kanilang karapatan. Pinapakiusapan natin na itong lugar na ito ay hindi kasama sa Freedom Park. Hindi na nagpumilit ang mga realista at ipinagpatuloy ang kanilang programa doon matapos payagan ng pulisya. Nanawagan ng mga militanteng grupo na ibaba ang presyo ng kuryente at gasolina, palayain ng mga political prisoner at iba pang binatiko sa kasalukuyang administrasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing alalahanin ng sakripisyong ipinakita ni Bonifacio at ng ating mga ninuno. Utang daw natin sa kanila ang pagkamulat ng ating pagkamakabayan, ng ating pagkakakilanlan at ng ating kasarinlan. Bilang pagkilala kay Bonifacio, atin daw alamin ang mas malalim na kahulugan ng kanyang sakripisyo at gawin ang ating bahagi sa paglaban sa gutom, korupsyon, kriminalidad at iba pang mga problema ng lipunan. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, mahalagang maipakita sa pagdiriwang ng Bonifacio Day ang anyay kamalayan natin sa lagay ng ating bansa, tulad ng kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho at kawalan ng mga pangunahing serbisyo para sa Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 3 barko ng China ang namonitor ng Philippine Coast Guard na ilang beses sa illegal umanong pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa mga nakalipas na linggo. Nakatutok si Bon Aquino. Ipinakita ng Philippine Coast Guard ang mapang ito nang namonitor nilang 3 research vessel ng China sa silangan ng Pilipinas sa loob ng mahigit 2 linggo. We were able to monitor this morning around 7:40 in the morning with a distance of 210 nautical miles east of Siargao Island, Surigao del Norte. Their names are Shangyang Hong 3. The second one is Ja Geng. And then the third one is Shangyang Hong 10.
Nasa labas ang mga ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero sabi ng PCG, ilang beses itong nakapasok sa ating EEZ. Gaya ng barkong Jageng na noong November 14 ay nasa 200 nautical miles silangan ng Davao Oriental, habang ang vessel na Shangyang Hong 10 nasa 200 nautical miles din sa silangan naman ng Siargao Island noong November 20. Ang isa pang barko na Shangyang Hong 3 namataan naman sa layong 257 nautical miles northeast ng Santa Ana, Cagayan noong November 17, kung kailan ramdam ang hagupit ng bagyong Pepito sa Northern Luzon. Ayon sa PCG, magkakasama kung gumalaw ang mga barko. Dumaan lang siya talaga eh. But it never loitered. So once siya, lumiko ulit. Ayon sa Philippine Coast Guard, dahil ang Pilipinas lang ang may sovereign rights sa exclusive economic zone nito, ang mga ganitong foreign flag marine scientific research dapat humingi ng clearance sa Pilipinas. Since wala, this can be, again, for the Coast Guard, we're going to communicate this to the National Task Force, West Philippine Sea, and it's up to the Department of Foreign Affairs to take action regarding their presence. Nabawasan naman ang mga Chinese militia vessel malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Mula sa mahigit 70, mahigit 30 na lang daw ang naroon. Ayon sa PCG, hindi pa umaalis sa mga ito, pero nasa labas naman daw ito ng territorial sea ng Pag-asa. Dahil daw sa masamang panahon, kaya nagkumpulan at nag-angkla malapit sa Pag-asa ang mga militia vessel. Hindi na siya cause for concern? Yes. Naunang sinabi ng AFP na hindi ito cause of concern kahit itinuturing nila itong illegal presence. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay ng paglapit ng Chinese research vessel sa Siargao at pagdami ng militia vessels malapit sa Pag-asa Island. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Imbes na dumami, tila nabawasan pa raw ang mga nagpa-consolidate sa ilalim ng PUV modernization sa pagtatapos ng deadline nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahapon nagtapos ang 45-day extension na binigay ng LTFRB para sa mga transport group na nais pang magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ito ang naging tugon ng LTFRB sa hiling ng Senado na ipagpaliban ng deadline. Pero sa halip na madagdagan, nabawasan pa raw ang bilang ng mga nag-consolidate base sa datos ng transport groups. Sa taya ng Manibela, aabot daw sa 6,000 ang kanilang miyembro ang nag-withdraw mula na magsimula ang programa. 2,000 naman sa bilang ng piston. Dati nakakabiyahe sila ng 5 hanggang 6 na beses sa isang linggo. Ngayon po 2 beses na lang kasi iniipit na sila dahil nga ang gusto ng kooperatiba, yung modern na lang ang patatakbuhin. Napagpapakita pa rin talaga ito na hindi pa rin talaga naaabot ng LTFRB at ng gobyerno, yung sinasabi din ng 83% na nag-comply sa pinang-programa. Ang mula nung pumasok sila sa corporation, ay nawala yung kanilang pangaraw-ngaraw na kinikita dahil sa kanilang boundary. Kaya ang sabi nga ng mga operator, sumunod nga kami sa programa pero kami yung nawala ng kabuhayan. Magpupulong daw ang dalawang grupo para pag-usapan ang planong makipagdialogo sa Department of Transportation para payagan silang magparehistro at mag-renew ng prangkisa kahit hindi pa nakakapag-consolidate. Kahit hindi po kami consolidated o kahit hindi kami kasali sa mga transport cooperatives, sana makapagpa-register pa rin kami ng aming mga motor vehicle, ng aming mga jeepneys para makabiyahe pa rin po, lalo na ngayon na magpapasko at bagong taon, wala, ang hirap po ng biyahe. Sinisika pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng LTFRB at DOTR ukol dito pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Matapos sumemplang nagulungan ng truck sa Maynila ang isang tauhan ng ospital na angkas ng motorsiklo ng asawa. Nakatutok si Jomer Apresto. Kuha ito sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila pasado alas 11 kagabi. Makikita ang magkaangkas na biglang sumemplang. Maya-maya, nagulungan na nang dumadaang truck ang isa sa kanila. Agad na namatay ang babaeng backride na empleyado sa isang ospital sa Maynila. Nagtamo naman ng mga galos ang driver ng motorsiklo. Ayon sa barangay, mag-asawa ang mga biktima. Pauwi na po sila sa kanilang bahay. Galing po sa trabaho yung babae po. Tumakas naman daw ang truck na nakasagasa. Medyo madilim po, kaya hindi po nila maano yung truck na nakaano sa kanila.
Kasi po doon sa kalsada po doon talagang marami na aksidente na dahil pong mabuhangin po. Saka mabilis po ata ang takbo niya. Base sa investigasyon, nag-alangan daw ang asawa ng biktima nang may isang motorsiklo na lumabas mula sa Katuparan Street. Kaya napapreno ang rider na nagresulta sa kanilang pagsemplang. Patuloy naman ang backtracking ng motoridad sa iba pang kalapit na barangay para mahanap ang driver ng truck. Maharap siya sa reklamong reckless driving resulting to homicide, physical injury at damage to property. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Bukas po, unang araw ng Disyembre, taas presyo sa LPG ang sasalubong. Ang sa Petron, mahigit piso kada kilo ang dagdag sa kanilang LPG. Katumbas po yan ng mahigit 13 piso sa karaniwang 11 kilogram na LPG tank. Epekto raw ito ng pagtaas ng international contract price ng LPG sa Disyembre. At may dagdag bawas naman sa petrolyo sa unang Martes ng Disyembre. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, may rollback na 10 centavos o posibleng walang paggalaw sa presyo kada litro ng diesel. Posibleng tumaas na hanggang 80 centavos ang litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ang rollback ay bunga ng ceasefire ng Israel at Hezbollah at pagbaba ng oil consumption sa China. Ang oil price hike naman ay dahil sa di inaasahang pagbagsak ng inventaryo ng krudo sa Amerika. Busy man sa shooting at pagnenegosyo, quality time is key pa rin para kina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Ano kaya ang plano ng Jen Den this Christmas season? Larito ang aking chika. From being a hands-on mom, hands-on businesswoman naman si Jenilyn Mercado. Marami na rin daw siyang natutunan sa pagnenegosyo through the years. Full support din ang kanyang hobby na si Dennis Trillo. Na-experience ko na rin yan. Madaming, hindi natin may iwasan. Merong mga manluloko sa'yo, merong mga magte-take advantage. Busy naman si Dennis ngayon sa pagtatapos ng historical family drama series na Pulang Araw. Masaya yung pakiramdam dahil nakagawa kami ng isang proyekto na malalaman mo kung ano yung history ng pagkatao mo ng pagiging Pilipino. Halos kasabay nito ang shoot ng Metro Manila Film Fest entry ng GMA Pictures na Green Bones. Inaasahan na raw ng Jen Den na magiging busy ang kanilang Christmas season. Sa Christmas Day, mag-iikot talaga kami sa mga sinihan para bisitahin yung mga sinihan, magbenta rin siguro ng tickets. Sabi ko nga sa kanya, wala namang problema. Gusto mo samahan pa kita magbenta ng ticket? Abangan nyo kami sa mga ticket booths. Ayon sa Jen Den, kahit gaano ka-busy ang mag-asawa, kailangan pa rin maglaan ng oras para sa isa't isa. Medyo puno yung December niya, pero nagsingit pa kami ng isang out of the country bago mag-Christmas. Pero kami lang munang dalawa. Bilis lang. Quality time naman namin dalawa. Takas lang, takas. Bilis lang, ilang araw lang yun. Pasintabi mga kapuso dahil sensitibo ang balitang ito, naputol ang kanang binti ng isang lalaki matapos mabundol ng big bike sa Mandaue City, Cebu. Agad na saklolohan ng lalaking tatawid lang sana para hatiran ng pagkain ng kanyang asawa. Tinitignan pa kung nahagip sa CCTV ang insidente pero nakunan sa CCTV ang motorsiklo na nag-overtake at lumipat ng lane sa highway. Nagpapagaling ang biktima at nakipag-ugnayan na raw sa kanila ang nakabangga. Muling sumagot sa ilang issue si Vice President Sara Duterte, kabilang na ang sinabing siya ang ugat ng mga gulo ngayon sa politika. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi siya ang dahilan ng kaguluhan ngayon sa politika. Sagot niya yan sa sinabi ni Congressman Jefferson Conghun na nagsimula lang ang kaguluhan na ito nung mangarap daw ng maaga ang bise na maging presidente. Narito ang panayam ng media kay VP Sara ngayon lang dito sa Veterans Memorial Medical Center. Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila
the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Tumanggi namang magkomento ang bise sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinigilan nito ang impeachment sa kanya sa Kongreso. Hindi rin sumagot si VP Sara sa sinabi ng Pangulo na never say never nang tanungin nito kahapon kung may pag-asa pa ba silang magkaayos. Samantala, tiniyak ni VP Sara na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Hiniling daw kasi ito ng mga staff ng OVP na sumasalang sa hearing dahil mas komportable raw sila kung kasama nila ang kanilang boss. Pero hindi masabi ng bise kung pupunta siya sa NBI investigation sa December 11 na una nang nakaset kahapon pero hindi niya sinipot dahil late na raw siya naabisuhan na kanselado pala ang hearing na kasabay ng NBI investigation. Samantala, Pia, sabi ni VP Sara, nakalabas na rito sa Veterans Memorial Medical Center yung isa doon sa kanyang dalawang OVP staff na nandito ngayon, yan ay matapos mabigyan ng medical clearance. Pero yung isa na natitira dito, naghihintay na lang daw na ma-discharge. Pero paglabas daw dito sa veterans, ay ililipat daw sa ibang ospital alinsunod sa utos o sa payo nung private doctor nung kanyang staff. Samantala, katatanggap lang natin ng impormasyon, kinumpirma ngayon ng House Secretary General ng Kamara na pinakakawalan na nila sa kanilang kustodiya si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng OVP na nandito sa veterans. Ngayong araw na rin kasi nagtatapos ang contempt order ng Kamara kay Lopez na sabi ni VP Sara ay mag-i-indefinite leave na raw pagkalabas ng ospital. Yan ang latest mula rito sa Veterans Memorial Medical Center. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Patuloy po namin sinisikap na makuna na pahayag ang Malacanang at si Congressman Jay Conghun, ang Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sumalpok ang tren na yan sa truck na huminto sa gitna ng Riles sa Pulan. Sa kabila yan ng mga senyales na may paparating na tren. Bago niyan, dumiretso ang truck at nasira ang isa sa mga barrier bago tuloy ang huminto sa gitna. Agad na lumabas mula sa truck ang driver at kumaway sa tren para huminto. Pero tuloy na sagasaan ng tren ang truck. 7 ang sugatan. Inaresto naman ng pulisya ang truck driver. Mga kapuso, 25 days na lang, bagong December 25, araw ng Pasko. At ang lamig ng Pasko, nagpapakilig na sa Tagaytay. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie, gaano kalamig? Ivan, ngayon palang malamig na at kung Christmas feels ang hanap ninyo, check na check yan dito sa Tagaytay na magpapailaw na ng kanilang Christmas tree. Sa gitna ng pamosong rotonda ng Tagaytay, ang 60-foot Christmas tree na ito. Yan ang sasalubong sa mga dumarayo sa Tagaytay para damhin ang lamig ng lugar lalo ngayong Pasko. Ngayong taon, inspirasyon daw ng Christmas tree ang ganda ng Taal Volcano. Pinalamutian ito ng mga kulay green, brown at gray na kumakatawan sa kapaligiran ng lungsod, gayon din ang volcanic rock at soil ng Taal. Pinakinang pa yan ng Christmas lights at may Christmas song pa. Ang magkakaibigang ito na galing pa ng Alabang at Rizal dumayo ngayon sa Tagaytay. Damang-dama daw nila ang lamig ng Pasko rito, pero mas magiging merry raw ang kanilang Pasko kapag ibinigay na ang kanilang bonus. Medyo malamig na po dito. Ano nilulook forward natin ngayong Pasko? 13th month. Same lang din po, tsaka bonus. Bonus? Wala pa bonus? Wala pa po, December pa. Ayon sa Tagaytay Tourism, nasa 200 to 300,000 ang dumayo noong nakaraang taon pagpasok ng Disyembre. Umaasa silang madaragdagan yan ngayong Pasko.
Ivan, ilang minuto mula ngayon ay magsisimula na yung programang inihanda ng lungsod at ang pagpapailaw sa 60-foot Christmas tree na makikita nyo sa aking likuran. At sa mga nais pumasyal dito sa Tagaytay, huwag kakalimutang magdala ng jacket dahil jacket weather na dito at inaasahang pagdating ng December at Enero, mas bababa pa ang temperatura. At yan ang latest mula rito sa Tagaytay. Balik sa iyo, Ivan. Lamig na nakakakilig. Yan. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Breaking records all over the world ang atake ng Hello, Love Again na mapapanood din sa Middle East. Isang linggo pa lang kasi ito sa mga sinihan sa Dubai, Qatar, Saudi Arabia at Oman. Kumita na ito ng $1.4 million. Nagkamit din ang pelikula ng highest opening day, biggest single-day gross, at highest opening weekend gross for a Filipino film in UAE, Saudi Arabia at Qatar. And speaking of Middle East, magpapakilig ngayon sa Dubai sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Sa airport pa lang, naging mainit na ang pagsalubong sa kanila ng Global Pinoy. May special screening din ng Hello, Love Again mamaya at bukas sa mga mall sa Dubai. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Very honored ang tinaguriang father of Philippine Christmas music na si Jose Marichan nang panoorin ang musical ng Repertory Philippines. Tampok ang kanyang Christmas songs. Sa curtain call, sinamahan niya ang cast ng Going Home to Christmas, a Jose Marichan musical, at kinanta ang ilang lines mula sa Christmas in Our Hearts kasabay ang audience. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Isa namang stellar at jaw-dropping performance ang ipinakita ni The Voice Kids coach Tel of SB19 nang kantahin ang Defying Gravity. Sa isang event para sa musical film na Wicked, effortless na bumirit si Stella at inabot ang high notes ng iconic na kanta.